Dito naman tayo, si Amy Marcos nagsampa na or nagpasa na ng kanyang report sa diyan sa ombudsman. Okay? Makapangyarihan po ang ombudsman. Ang ombudsman po ang naglilitis sa mga kaso ng mga hindi sumusunod sa trabaho nila ng mga taga-gobyerno. It's either pinakukulong or ipinasususpinde. Kaya nga nasuspindi si Gwen Garcia dahil ito ang proseso. Matagal na nabinbin yan sa Office of the Ombudsman bago yan siya na-desisyonan. So ganun din, si Amy Marcos, meron siyang committee report, ipinasa niya yon sa ombudsman para imbestigahan yung mga taong lumabag sa kanilang tungkulin, yung mga taga-gobyerno na nagmalabis sa kanilang kapangyarihan. So it's up to the ombudsman kung etong si Remulla, yung dalawang Remulla, si Marbil, si Torre, si Lacanilao, sampahan ng kaso at maparusahan. Nasa ombudsman na ang bola. Pakinggan natin itong kaso na ito. Monica, Asher, ano ang mga nilalaman ng mga dokumentong isinumite ni Senator Amy Marcos sa ombudsman? Monica, mga paglabag sa batas at saligang batas at iba pang mga natuklasan sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ito ang nakadetalye sa chairman's report na sinumite sa ombudsman ni Senador Amy Marcos, chairman ng komite. Personal na dinala ni Senador Amy Marcos sa tanggapan ng ombudsman ang chairman's report batay sa 3 Senate hearing ng komite. Kaugnay ito ng pag-aresto kay former President. Alam nyo, in fairness, madami tayong natututunan dito talaga kay Amy. Give credit when credit is due. Maraming salamat talaga, Amy, dito sa ginawa mo. This is the right thing to do. Noon pa naman, sinasabihan at pinapangarap na namin na gawin mo yung tama eh. Now na ginagawa mo yung tama, maraming salamat sa iyo. And I know na politika mo lang naman ito. Yung motibo mo behind doing all this, ano ko na yun, isasantabi ko na muna yun dahil totoo naman na may nagawa at may nagagawa itong iyong hearing. Pero ako hindi pa rin kita iboboto, sorry. Trabaho mo naman yan, dapat mo naman talagang gawin yan bilang isang sitting senator pa. So maraming salamat sa iyo. But it is not enough for me to put you again in power kasi salot kayong mga Marcos. Yun lang talaga ang aking opinion. Salamat sa iyo, mahusay ito. Although trabaho mo naman ito, dapat hindi ka pinasasalamatan talaga, pero salamat pa rin. Pero hindi pa rin kita iboboto. Ang pagkakamali natin sa 2 Marcos is enough na para tumangkilik pa tayo ng panibagong Marcos. Isang lahi lang yan. Gusto lang yan linisin yung kanilang mga pangalan at gusto lang ng mga yan maibalik yung legacy nila para yung mga susunod na generation ng mga Marcoses mamayagpag pa rin sa politika. Well, sorry po, pero 2 Marcos na po ang sumira sa bayang Pilipinas. Hindi na kami magpapabudol na may panibagong Marcos pang muli na sumira sa Pilipinas. Trabaho mo yan bilang isang senador, committee mo yan, so maraming salamat sa iyo, pero hindi necessarily kailangan iboto kita. Rodrigo Duterte at pag-turnover sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Inirekomenda nito ang ilang kaso laban kina Justice Secretary Crispin Remulla at sa kapatid nito na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kabilang rin dito sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, PNP Criminal and Investigation Detection Group o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Aniya, dapat tuluyang imbestigahan ang kasong ito ng ombudsman dahil marahil ay may kriminal at administratibong paglabag ang nasabing mga opisyal ng pamahalaan. Ganun pala, no, na after ng committee report, lalo na kung involved is mga government official, dapat pala talaga sa ombudsman dinadala yung report, tapos it's up to the ombudsman
kung magsasampa ng kaso. So kailangan i-pressure natin ng ombudsman para itong mga nasa gobyerno pa ngayon na mga nasa gobyerno pa ngayon na mga involved dito, dapat masuspindi na. Kasi actually noong kay General Bantag, nagsampa rin tayo ng kaso dyan sa ombudsman dito kay Boying Rimulya dahil nga sa pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Although mukhang hindi kinatigan ng ombudsman yon, mukhang hindi nahanapan ng ombudsman ng probable cause yun. I hope this time, with all the evidence na nagather ng Senate, lahat ng mga under oath na mga pagsisinungaling nila, I hope na itong ombudsman natin hindi ito upuan. It is vital at napaka-importante na mabilis pong umaksyon ang ombudsman dito kasi nakakabahala na ang ating mga tao sa gobyerno ay nagme-meddle into politics na hindi naman nila trabaho. So hopefully, itong ombudsman will act on it as quick as possible. Hindi na sana ito tumagal kasi importante ito, lalong-lalo na nangangarap tayo na maibalik si Pangulong Duterte, hindi naman na bata yan. Hopefully before September, yung start ng hearing, ay makabalik na sa bayang Pilipinas si Pangulong Duterte. And thank you, Amy Marcos, kasi malaking tulong ito. Imaginein mo, even the government is acknowledging na mali talaga yung proseso na ginawa kay Pangulong Duterte. So magagamit ito ng defense team ni Pangulong Duterte para mailaban yung kanyang motion diyan sa ICC for jurisdiction. Mahalaan. Tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte na tinangay siya hanggang sa Hague at mukhang maliwanag na maraming linabag sa batas, sa saligang batas at pati sa international law. Kaya mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilang napakatataas na opisyal natin, 2 cabinet member, ang chief of police, si General Torre at si Ambassador Lacanilao. Ayan, si General Torre, may kaso na rin na illegal detention at tambak-tambak na rin ang kasong isinampa ng KOJC dito sa dalawang ito, sa mag-among Marbil at saka dito sa Torre na ito. And hindi naman natutulog ang batas at hindi rin naman natutulog ang Panginoon. Kung hindi man ngayon, I am sure na sooner or later itong mga ito ay mapapanagot din natin sa batas. Maaring sa ngayon sila pa nasa kapangyarihan, 3 taon na lang naman tong administrasyon na to, napakabilis na lang yan. I hope na nandito pa sa Pilipinas yung mga yan. I hope na yung kanilang mga krimen na ginawa ay kanilang pagdusahan. So unti-unti mga bossing, sabi ko nga sa inyo, yung shift of power, unti-unti nagkakaroon na ng balanse, unti-unti tumatapang na yung mga politiko, unti-unti nanunuwag na yung mga politiko. Ipanalangin natin na magtuloy-tuloy ito. Etong mga nagtraidor sa bayang Pilipinas, nagtraidor sa Pangulong Duterte, itong mga ito ay sigurado it's inevitable. Mapaparusahan ng mga yan. Hindi lang sila, pati yung mga pamilya nila na nakinabang kung anuman ang kanilang kinita, nahita dito sa pagtatraidor na ito, ay sigurado ako it will also go down until doon sa kanilang mga huling lahi, dahil ang traidor isang lahi yan. O kung ano ang ginawa ng kanilang mga kapamilya, ng kanilang magulang na katraidoran sa bayan, sigurado ako na maipapasa sa kanila yan, dahil kung ano ang puno, siya rin ang bunga. So in the future, itong mga to magsitakbo bilang mga politiko. Itong mga to ay magsilbi sa bayang Pilipinas, ihaharangin na natin yan dahil mga traidor nga ang mga ito. And soon makukulong ang mga ito. Ito na yung sweet revenge natin.
Nagpasalamat naman ang presidential sister sa pagkilala sa naging investigasyon nila ng British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC, na planong gawing suporta ang Senate inquiry sa hiling nilang mapalaya ang former president. Kinakailangan talagang ipapaabot ko sa lalong madaling panahon basta makatulong at ang alam natin ang sino mang Pilipino. Importante yan na the Senate is cooperating, especially yung committee ni Amy Marcos is cooperating with the ICC issue. Cooperating with yung legal team ni Pangulong Duterte doon. And I hope that ICC will be just at pakikinggan itong committee report na ito. Maganda to, magandang development ito. Another kumbaga puntos and hope na mapauwi agad-agad si Pangulong Duterte. Pino ay may karapatan manatili sa sariling bansa at ipagtanggol ng sariling husgado. Monica, nilinaw naman ni Senador Amy Marcos na dinala niya sa Ombudsman ang chairman's report kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Duterte dahil dito naman anya talaga dinadala kung may paglabag ang government official. Naniniwala ang mambabatas na walang Ayan. So, yun ang maganda kasi itong mga kupal na ito, yung mga nandiyan dyan sa screen ngayon na mga nakataas ang kamay, at least meron tayong konting liwanag, may tsansa na ang mga hinayupak na ito ay makulong. Besides, ito naman si Boying Remulla, inako naman niya lahat sabi nga niya ako nagbigay ng go, ako nagbigay ng approval, so lahat inako naman niya. So natin yan, itingnan natin mga bossing, mga partner kung anong development nito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y